Pagdating namin sa Lamay, ang sakit na nga ng loob namin. Pero ang sumalubong, usapan tungkol sa pension, usapan tungkol sa makukuha sa St. Peter at SS. Sabi ng dalawang tita ko, dapat daw bigyan din sila bilang kapatid daw sila. Kunin natin yung pera ng kapatid natin, paghati-hatian natin. Kasi yung mga anak niya may tumutulong naman sa kanila eh. 28 years old na ako at meron akong anak at kinakasama. Last week of September ay nagkasakit ang papa ko. Katanggap ako ng text mula sa kapatid ko na, "Ate, hanap ka ni papa kasi hindi daw siya makakita." Pagdating ko sa bahay, agad akong kinabahan. Nakita ko siya na nakatingin sa ibang direksyon. Naglalakad na parang kinakapa ang mundo. Hindi makita yung dinaraanan na parang gumuho yung dibdib ko. Tinawagan ko agad ang tita ko na bukod tanging tumutulong sa amin. Sabi niya baka daw sa mga nabibiling reading glasses kaya daw lumabo yung paningin ni papa. Kaya't napagdesisyon na namin na pagsalaminin si papa. Pero sa halip na gumaan ay minabalita kami sa opta ni papa. Sabi niya, magpa-check up kayo sa internal para may iba eh. At ayun na nga, may mild stroke at may signs na rin ng depression. Siguro dahil iniwan siya ng kinakasama niya. Siguro dahil nag-isip, nagkulong ng sama ng loob o hindi makatulog. Hindi namin alam. Sinubukan kong i-update ang mga kapatid ni papa pero ang sakit. Wala ni isang nag-reply, lahat seen. At lalo pang lumala ang kondisyon ni papa. Isang hapon, bigla na lang dumating sa bahay ang isa niyang kapatid. Yung hindi ko ina-update pero siya pa yung nag-abala at nagpunta. Gusto niyang isama si papa sa albay para ipatingin sa albularyo. At payag din naman si papa kaya naman pinayagan namin siya. Ilang araw lang ay tumawag si papa sa amin. Medyo maayos na siya, nakakapagsalita na, parang bumalik yung konting sigla. Natuwa kami kaya sabi namin wag na muna siyang umuwi. Na baka mas lalong gumaling pa siya ron kaysa may stress dito sa amin. Lalo pat iniisip pa niya ang dati niyang kinakasama na sa tingin namin na may ginawang masama sa kanya. Pero sa tuwing tatawag siya palagi niyang sinasabi sa amin na mauli na ako, Javi, bye. Gustong gusto na niyang umuwi, magpasada at makasama kami. Pero pinipigilan namin siya at iniisip namin ang ikabubuti niya. Hanggang sa sinabi niya ulit na gusto niyang umuwi para sa birthday ng bunso kong kapatid. Iinis pa ako dahil pinipilit niya. Kaya't napagtaasan ko siya ng boses at biglang naputol ang tawag. Hindi ko alam na yun na pala yung huling beses na nakasagot ako sa kanya. November 6 ay dinala namin si papa sa ospital. Inatake siya ng hypertension at kinabukasan ay wala na siya. At doon bumagsak ang mundo ko. Kasalanan ko ba? Kung pinauwi ko ba siya, buhay pa siya? Kung hindi ko ba siya pinigilan, nakasama pa rin kaya namin siya ng mas matagal. Hanggang ngayon idala ko pa rin ang bigat na yon. Hindi namin siya inuwi sa daet dahil sa proseso at gastos. Kaya't sa albay siya binurol yung lugar niya simula pagkabata. Pagdating namin sa Lamay, ang sakit na nga ng loob namin pero ang sumalubong. Usapan tungkol sa pension, usapan tungkol sa St. Peter at sa SS. Sabi pa ng dalawang tita ko na dapat daw bigyan din daw sila. Na bilang kapatid din daw sila. Gabi-gabi naririnig ko silang nagbubulungan. Kunin natin yung pera ng kapatid natin, paghati-hatian natin. Yung mga anak niya may mga tumutulong naman sa kanila eh. Hindi ko sila sinagot, hindi ko sila pinatulan, respeto ko na lang dahil kapatid sila ni papa. Pero ang totoo, halos hindi nila kami pinapakain or inasikaso. Kung hindi kami magbigay, wala silang ibibigay. Lahat ng gastos namin yung tita ko na kapatid ni mama ang sumalo. Pero ang mga kapatid ni papa, ni piso wala. Binulong ko na lang kay papa na, "Papa, tulungan mo ko kasi hindi ko na kaya yung ugali nila." Parang doon ako mas nadurog. Kasi pati sa araw na pinakamahirap, may mga taong inuunang pera kaysa sa pagmamahal. Isang gabi merong nawawalang abuloy at kami pa yung napagbintangang kumuha. Gusto ko nang sumigaw, gusto ko na silang pagalitan pero hindi ko yun magawa. Maraming tao, nakakahiya at pagod na rin ako. Kinabukasan araw ng libing. Napag-usapan namin na pagkatapos na mailibing si papa ay uuwi na rin kami. Pero hindi sila pumayag dahil wala daw magpapakain sa mga nakipaglibing. Kaya't nagpabili ako ng buhay na baboy at pinapatay ko para matapos na lang ang usapan. Pagkatapos na umuwi na rin kami ng daet. Pero ako naiwan doon yung puso ko at bitbit ko pa uwi yung konsensya ko. Papa, kung nasan ka man, I'm sorry. Sorry kasi hindi kita pinayagang umuwi. Sorry kung hindi ko nakita yun na pala ang huling pagkakataon. Pero sana alam mo na mahal kita at hinahanap ka ng apo mo. Hindi makapaniwala mga kapitbahay at kaibigan mo. Ngayon, kayong dalawa na ni mama ang nasa langit at ako, sinusubukan kong maging matatag para sa anak ko at sa mga kapatid ko. Pero sa totoo lang, gabi-gabi akong umiiyak. Takot ako sa darating na panahon na wala na akong mahihinga ng advice, wala nang sasalo sa amin. Sa mga kabataan at anak dyan, habang buhay pa yung magulang nyo, mahalin nyo rin sila, alagaan nyo sila, intindihin nyo sila. Kung palagi kang pinapagalitan, para rin sa inyo yon. Minsan lang tayo magkaroon ng magulang. Kasi pag nawala sila, doon mo lang mararamdaman kung gaano kasakit ang mawalan. At wala nang kapalit ang puwang na mawawala sa puso mo. Maraming salamat, Mami Len, sa pagbasa ng aking kwento at sana'y mapili mo. Letter sender, Babes ng Daet.
Isa sa pinakamabigat pag parents ang nawala. At pag pareho na, lalong doble ang sakit. Yung mag-move forward pero nandun pa rin ang sakit. Matututunan mo na lang dalhin siya sa magaang paraan araw-araw. Lahat naman kasi ng bagay sa mundo, hiram lang natin. At di natin alam sa anong paraan babawiin. Kaya't wag mong sisihin ang sarili mo, ipag-pray mo yung nararamdaman mo para hindi mo dalhin ang bigat. Sa mga kamag-anak ng ama mo, wag mo nang lingunin. Putol na ang pising nag-uugnay sa inyo. Kaya't i-focus mo yung isip mo sa anak at sa partner mo at sa mga kapatid mo. Pero magagawa mo lang yun kung palalayain mo yung bigat sa dibdib mo. Tandaan natin na lahat tayo darating sa sitwasyon na yan. Sabi nga ng iba, una-una lang. Accept and move on kasi balang araw tayo rin ang iiyakan. Tayo rin ay darating dyan. Well, ako hindi naman ako nagmamadali, Lord. Sinasabi ko lang, masakit pero kailangan.